Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng The Critics Promotions. Ang boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan naman ng Santa Maria hinggil sa issue ating nakalap sa linggong ito ay tungkol sa equal justice from policing and facing insurgency. At sa ating nakalap na balita mula sa PNA News at saka sa Inquirer News ay hinggil sa pagkakaaresto ng anak ni dating anak pawis chair Randall Echaniz na si itong kanyang anak na babae na si Amanda Echaniz na kung saan ay naaresto ng kinauukulan, pinagsabi na pwersa ng PNP at AFP itong nakaraang araw. At naging kontrobersyal itong pang-aresto rin ito dahil sa mayroong mga ito ay pinitlagan ng ilang mga party list at mga organisasyon. Ngayon, ayon naman kay Chief PNP Sinas, ay legal ang pagkaka-arestong ito at ito ay walang halong planting of evidence o frame up o paninet up na ginawa ang ating PNP. Malabo ito ayon kay Chief PNP na kung saan ang kiniklaim ng ating mga nitong organisasyon ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas at Anak Pawis Party List ay pawang mga planting of evidence ito o may planting of evidence at saka ito ay frame up itong pagkaka-aresto kay Amanda Echaniz doon sa Iloilo. At nakasamsam di umano yung PNP natin at saka AFP ng high power firearms at saka mga pampasabog doon mismo sa bahay ni Amanda Echaniz na at siya ay napaghihinalaan na miyembro ng underground o ng NPA at siya ay sinasabing mayroong posisyon na finance officer ayon sa PNP na kanilang paghihinala rito subalit wala silang ebidensya para dakpin ito doon sa hinala nilang yon. Ngayon, nung sila magkaroon ng pagkakataon na sa kanilang surveillance na ito ay napagtuan nila na mayroong mga iniingatang armas, so pinahiwan nila ito ng warrant of arrest o search warrant para madakip. So yun yung kanilang side doon. At ang asawa nito ay leader di umano ng NPA kaya mayroong mga ganong klase siya na mga armas doon sa bahay. So ngayon ang kilusan ng Magbubukid ng Pilipinas at Anak Party List ay hindi naniniwala sa lehitimong operasyon na ito ng pag-aaresto kay Amanda Echaniz na kung saan ayon sa kanila ito ay pawang trump up charges o planting of evidence set up para sa kanila ito o frame up na tinatawag din na itong mga ito ay patuloy na ginagawa ng ating PNP ngayon sa kanilang wide range of anti-insurgency campaign o anti-terrorism campaign na marami yung nalalagay sa ganitong klase ng mga trump up charges o planting of evidence sa iba't ibang mga aktivista, iba't ibang grupo ng mga sinasabing mga legal front at mga personalities. So may mga kagaya ni Amanda Echaniz ay itong katatayuan niya ngayon siya ay may kapapanganak to, 1 buwan pa lang yung anak niya. So meron din kagaya niya na isa pa nakaraan na yung anak din niya, siya inaresto rin na may kapapanganak din, merong ilang buwang sanggol ding anak. So anong nangyari sa kanya ay yung anak niya ay namatay just because yung kalinga ng ina ay pinagkait. Di umuna raw nung korte na makapiling ito. So pinaghiwalay sila, so yun nagkaroon ng problema doon sana. So yun, naging isang controversial din yan na yung pagkaka-aresto doon, trump up charges din, no? Planting of evidence din, yung side noong
ng ilang organisasyon bilang depensa doon sa ginawa ng PNP sa pagkaka-aresto sa nasabing mga biktima. Ganyan din kay Amanda Echaniz. So ngayon, ang People Anti-Crimes ang The Critics Promotions ay patuloy na sumusuporta sa Administrasyong Duterte sa perspective nito sa bansa o generally mabuting pamamahala at ating isinasabose sa ating administrasyon ito ang maigting o striktong pagpapairal ng patas ng hustisya at karapatang tao sa kanyang administrasyon. Ano man yung pagpapairal ng ating peace and order, facing insurgency or simple crimes. At dito sa isyong ito ng pagkaka-aresto kay Amanda Echaniz at doon sa napakaraming mga na-aresto na mayroong kiniklaim na ito ay pawang mga planting of evidence o frame up, sana pairalin ng ating Pangulo at ng ating pamahalaan, especially ng mga korte, yung patas na hustisya na ito ang umiral hindi dito sa mga nangyayaring ito na pagharap ng ating pamahalaan sa puspusang pagkalaban o paggupo sa insurgency na mayroong mga ganitong klase ng mga hakbangin na hindi nga sila na-EGK pero ayon naman dun sa iba ay napi-frame up. So sana magkaroon ng patas na hustisya rito para lumabas yung katotohanan. So we hope mapatunayan dito sa isyong ito o mga isyong ito na mga kagaya nito yung patas na hustisya. Ito ay umiral dito sa ating bansa, lalong-lalo na ngayon dito sa nangyari sa kay Amanda Echaniz, kagaya ng ibang aktivista, may anak na sanggol. So sana ay umiral yung patas na hustisya para na rin sa sanggol para hindi mawala ng kalinga itong anak nito at ito ay mabigyan ng wastong kalinga ng ina. Hindi ito para lamang sa pagkaawa doon sa sanggol kundi yung katotohanan ay umiral at dapat na mangyari doon sa sanggol na dapat na kalinga na ibigay doon sa ina o dapat na katotohanan ng may iral sa ating bansang ito. So sana umiral yon at hindi nagagamit yung ganong klase ng sitwasyon, kundi ang pinag-iral natin dito ay yung katotohanan at patas ng hustisya at makatotohanan at mabigyan ng wastong kalinga yung ang sanggol na yon na kailangan niya ng ina at wastong kalinga doon sa kanyang karapatan bilang sanggol minor na nangangailangan ng ganong klase ng mga karapatan. So ngayon according to ngayon ay we hope na yung mga magagaling ng mga abogado dito sa ating bansa na makatulong dito sa isyong ito na may pagtanggol yung mga ganito na nasasabing nase-set up o nabibiktima ng pang-set up ng maling hakbangin ng pamahalaan o pang-abuso di umano. So sana makatulong kayo na ito yung mapatunayan at matulungan natin yung sitwasyon ng mag-ina at maibigay yung tunay na karapatan dahil sa hindi lamang nakahahabag yung sitwasyon kundi yung katotohanan ay dapat umiral dito sa kanilang kalagayan ito. Ngayon ay narito sila sa sitwasyong ito, ibigay yung karapatan para mapangalagaan sila. So ngayon higit ay yung gabay ng Diyos, yung patas ng hustisya ay umiral sa isyong ito at nangyayaring insurgency sa bansa na dulot ng inequality sa bansa. Sana yung gabay ng yung patas ng hustisya ng Diyos ay umiral sa bansang ito. So sana pagpalain tayo nito ngayon. Dalangin natin yung paghihimala ng ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon Kristo sa pamamagitan ng sa gabay din ng kaliwanagan ng Banal Santa Maria at ipagtanggol ang mga nabibiktima ng inequality of justice sa bansang ito. So particular na rin itong ginagawang pagharap o pagsupil sa CPP-NP na umiral yung patas ng hustisya rito, legal process, due process ng ating pamahalaan. So, at walang mabiktima noong inequality o pang-aabuso ng pamahalaan o sino man. So anumang uri ng pagpapairal ng pamamahala, mabuting pamamahala, equal justice,
ay walang mabiktima ng inequality of justice na maabot sa ganyan na planting of evidence, frame up, mga kasakdalan EGK. So, yun ang napakabigat. At iba't iba pang mga nagiging pang-abuso ng nasa pamahalaan regarding dun sa mga na nabibiktima na nakagagawa di umano ng krimen, subalit hindi naman. So sana ay dalangin natin yung pagtatanggol ng Diyos diyan. Ngayon din ay sana ay ibigay ng Diyos yung pamamahalang ito doon sa magpapairal ng patas na hustisya. Kung darating ang punto na itong bansang ito ay talagang hindi mo na matatarok yung inequality na ginagawa doon sa mamamayang Pilipino at ginagawa ng mga nasa pamahalaan para lamang pairalin, ay ang mali nilang pamamahala at pabura na yung ibang mga nagpapairal dito sa ating bansa. So sana pagliwanagan at paghimalaan ng Diyos ng Cristo Jesus at Banda na Santa Maria ang ating Senado at ang ating Kongreso na maaari sana gawin nila ay na gawin nilang pambansang demokrasya itong bansang ito. Na kung saan kung itong pambansang demokrasya ito ang magpapairal ng patas, hustisya at karapatang pantao, maliwanagan yung ating Kongreso na yun ang kanilang pagbabagong gawin para dyan sa sistema natin, na kung saan yung ating sistema patuloy na nagiging unequal dyan sa hustisya at mga politika. So ngayon, kung sana maliwanagan kayo na itong politikang ito o mula dun sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao ay na ito ay mapapairal dito sa pambansang demokrasya. So gawing pambansang demokrasya ang bansang ito ng ating Senado at Kongreso. Maliban dyan, suportahan yung peace process at sana pagliwanagan ng Banal na Santa Maria yung peace process at ang mabubuo roon ay kagaya rin ng na sana ay makapagbago ng sistema at makaresolba doon sa digmaan. So yung mga ganitong klase ng mga term of charges, mga inequalities, mawawala ito at magkakaroon tayo ng pagpapairal ng patas na hustisya kung ito ay mababago sa pamamagitan ng doon sa peace process na inihahain doon noong CPP and PNDF na magkakaroon doon ng mahusay na sistema ng ating bansa sa pamamagitan ng mahusay na pagpapairal. Ngayon, isa pang legal na ating dalangin ay pagliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, gawing pambansang demokrasya ang bansang ito. At ito ay siya magpairal ng patas na hustisya at karapatang pantao din sa mga. Sana dalangin natin yan na maliwanagan yung Kongreso at Senado kanilang suportahan yun ng pagpapairal ng pambansang demokrasya. So naway ang ating pamala mula PNP, AAP at administrasyon ay magpairal ng patas na hustisya na kung saan ito naman ay talaga namang naging problema ng matagal, parang pa ni Marcos hanggang ngayon medyo problema pa rin yan. So sana hindi na umiral pa yung mga inequality at patuloy na itong makapagpairal ng patas, lalo na yung facing insurgency. So grabe at talamak din yung inequality of justice dyan para lamang masupil yung sinasabing insurgents. So hindi marami yung lumilis yung landas para lamang na sila ay gapiin. So marami ang nangyayari, nabibiktima ng mga ganitong klase ng mga abusadong pagsupil ng mga inosenteng mamamayan. So yung inequality of justice ay umiiral na kalaban itong mga ito at gubuin sa pamamagitan ng hindi legal o due process na pamamaraan, gaya ng pagpairal din ng karil. So sana maliwanagan yung PNP, gawin yung patas na pagsupil dito at hindi yung dadaanin ito doon sa mga focus o abusong pamamaraan. Pag illegal, kahit man umabot pa kayo doon sa encounter, basta't ito ay legal, wala namang problema yun at masusunod yung mga panuntunan dyan. So ngayon, kaya nga tayo ay dumadalangin
pagsuporta sa peace process upang sa ganyan maiwasan yung digmaan o yung labanan. So napapangalagaan yung buhay ng bawat isa ng magkabilang panig, lalong-lalo na yung mamamayan na nadadadamay dyan sa mga labanan ninyo na yan. Sa halip na poprotektahan, sila pa itong nabibiktima kapag sa iba't ibang mga anyo ng mga pagbabakbakan nyo dyan. So sana yun ang mangyari. So ngayon sa gabay ng kaliwanag ng ating Banal na Santa Maria, Banal na Panginoon at Banal na Panginoon Kristo ay itong ating pamahalaan na ito. Sana ay magkaroon na ng mahusay na pamamahala at kung ito ay sana yung pambansang demokrasya ito ay mapairal. Mapagliwanagan ito sa ating pamahalaan na ito. At yung peace process pagliwanagan para doon ay isang mahusay din na pag-uusap. So sana mangyari yun at mawala na yung digmaan sa bansang ito at mapairal yung tunay na hustisya at karapatang patao rito na hindi na papairal dito sa kasalukuyan nating nangyayari na ito mga administrasyong ito hindi niya lubusan pa rin na mapairal yung itong mga patas na hustisya at karapatang pantao nito. Sana maliwanagan yung ating Pangulo, yung ating administrator. Suportahan nyo na pati yung Kongreso at Senado, suportahan nyo mabago ito ng pambansang demokrasya. Mapairal doon yung patas na hustisya. Na kung saan kayo din naman ang makapagsasabi, hindi naman umira ng gusto yung ating karapatang tao. Ang daming bungi niyan, yung masasabi natin yung standardization na lamang ng ating mga ikabubuhay. Hindi na napapairal yung karapatang pantao. So marami pa. So kung sa pamamagitan ng pambansang demokrasya mapapairal yan, hindi yung gawin nating sistema at patas na hustisya. Maganda nga po sa inyo lahat at God bless you. Sana ay nakapagsabuhos na naman ang The Critics Promotion ng konstruktibong kritisismo, opinyon, konsultasyon sa libong ito. Maganda po sa inyo lahat.